Hi, good morning, hello mga ka-BBM at ka-Sara All, dito sa ating BBM Sara Uniteam Tandem. Alo na ang ating mga kasamahan dito sa Uniteam sa Qatar. Binabati ko kayong lahat at salamat sa patuloy ninyong pagpupursige na ating masuportahan ang ating inaasahan na magiging susunod na Pangulo at susunod na Vice Presidente, Senator Bongbong Marcos at si Mayor Inday Sara Duterte. So muli po, dapat nung nakaraan pa ako mag-live kasi nga may mga situationer na mga nakakarating sa atin pero sobrang busy. So para puro sa ating mga sa ating mga kasamahan na anyway, sila rin naman nakasubaybay pero yung sinusubaybayan nating plan ni Pangulong Digong dati na binigay nilang message sa mga grupo na yung plan na pagka to make sure na makapasok at na ma-secure yung na hindi mapunta sa dilawan or dun sa kabilang panig, sa kabilang parlor yung upuan, yung pinag-aagawan na upuan. So, yun nga, ang ano natin dahil nga sa mga disqualification cases na inihatag ng kalaban nagkaroon ng instead na mag-back out si Senator Bongo last 3 weeks ago, hinintay nila dapat sa December 16 yung final na pagbibitaw niya ng pagsasubmit niya ng withdrawal ng kanyang COC sa COMELEC. Pero since kahapon nagkaroon ng magandang development at yun nga, lahat ng mga intervention na pinasok ng mga kalaban para sa DQ at sa kanang COC ni BBM binasura ng COMELEC kahapon. So yung lahat ng kanilang inaasahan na mga intervention para mapalakas yung unang basura, actually trash daw sabi ni Estelito Mendoza, ganun din si Glenn Chong. Inanalyze niya na bawat isa dun sa mga points na ipinasok dun sa kaso wala talaga at yun nga, pinagtatawanan nga ni TP dahil nga nakita niya dun sa footnote na puro mga yung may dalawang points doon, yung dalawang source na pinanggalingan sa Wikipedia, so more or less hearsay at ang kanilang yung palang kanilang kaso na ibinabanat tax evasion, pero ang problema hindi nga pumasok sa tax evasion kasi nga nakabayad na ng tax, na withheld kasi siya, official siya at empleyado siya ng gobyerno, so automatic every sweldo merong tax withheld. Ang problema lang merong maling computation yung kanilang accounting at hindi nabayaran ng tama, which is may kulang. So hindi pagkakamali yun ni Bongbong Marcos, pero ginamit yun ng Cory Aquino government para house show case para lang magkaroon ng kaso at syempre sila yung nasa pwesto kaya nagkaroon ng mga convictions pero hindi siya tax evasion kasi ang naging conviction is yung non-filing. Pero sa totoo lang, kung tutuusin, hindi naman kailangan si Bongbong Marcos ang magpa-file nun kasi ang magpa-file nun is yung HR ng administrator ng government yung siya ay governor pa. So hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil nung mga time na pwede medyo busy or something, pero hindi siya talaga obligasyon ng isang empleyado na siya mag-file dahil nga merong HR. Kahit naman sino sa atin na hindi naman tayo ang nagpa-file, or kung tayo man yung mag-file. Pero sa hinaba-haba ng pagtatrabaho ko sa Pilipinas, hindi naman ako nagpa-file ng ITR ko. Pinapile yun ng aming HR. So
Sa gobyerno rin ganun din, kasi may mga kaibigan ako mga arkitekto ng government or mga engineer ng government, di naman sila nagpa-file. At ang nagpa-file sa kanila yung mga nasa kanilang HR o yung nasa kanilang admin. So, yung item na yan, yung questions na yan, nagkaroon ng non filing, eh ano na siya, hindi basura lang talaga siya na gamitin na nagkaroon ng conviction at mayroong moral turpitude. Kasi walang moral turpitude yun, kasi nga hindi mo intentions. Wala kang intensyon na dayain yung gobyerno, or wala kang intensyon na hindi mag-file, kasi nga hindi mo naman siya ginagawa talaga mandatory na ikaw mismo personally. Hindi yun nakalagay sa ating hindi yun nakalagay sa policy or anything na kailangan nating mag-file personally. Pwede tayo magkaroon ng proxy to file, or yun na nga yung nagpa-file sa atin is yung HR. So yun ang nangyari. Balik tayo dun sa usapin na dahil nga yung natitira na iniwan ng COMELEC, yung original na complaint ni TEDT, yung Wikipedia complaint, eh wala nang bearing yung kahit na sino pang mga abogado ang magsabi na base dun sa mga kanilang mga comments na ating nababasa or yung mga naririnig. Sila mismo, yung mga kahit mga anti-Marcos na lawyers, yung mga super duper na anti-Marcos, eh pinagtatawanan yung kay TEDT na petition na dahil basura nga, walang silbi para sa korte. So pagka nagkaroon ng halimbawa man at magkaroon to ng development at yung paboran ng COMELEC, eh medyo malaking malaking bagay sa history ng batas sa Pilipinas. Kasi nga hindi na ayon sa batas, sa BI, sa batas ng ating tax code. At so dahil doon, dahil na alam na ng kampo ng ating pangulo ni ganun din ni Senator Bongo na wala nang lakas yung nag-declare na siya kaninang umaga lang, just siguro mga 30 minutes ago, or yung nakita kong mensahe baka kaninang umaga pa yon, base dun sa post ng ni Senator Bongo sa kanyang page. Nagtaksi lang siya para daw hindi mapansin, pero nung bumaba siya, kumuway pa, di napansin din. Dapat nagtaksi siya diretso sa loob, wag na siyang kumuway dun sa mga media na naghihintay, di ba? Si Senator Bongo naman, dating bilib ako dahil sa iyong kababaang loob. Kaya lang, yun nga, may may K-drama pa rin na lumalabas, pero okay, pagbigyan na natin dahil nga yun nga nagbitaw na rin siya at naging formal na yung kanyang binigay na withdrawal sa COMELEC. Kahit na medyo may konting drama, nag-tax effect pa siya para daw hindi maka-attract ng atensyon, pero pagdating dun sa COMELEC, kumaway-kaway pa at nagtawag ng atensyon ng media, yung mga nakabantay dun sa COMELEC. Kasi paano malalaman ng mga media na may darating na Bongo dun? Siyempre automatic yun, leak agad yun, hindi na kailangan mag-taxi, di ba? Anong tawag doon, napaka-oroka naman nung style na yon. Anyway, ating sinusuportahan at pinasasalamatan pa rin si Senator Bongo sa mga ginagawa niya. Alam naman natin na kahit na yan ay pagtulong pa rin niya sa kapwa, malasakit pa rin. Malaking bagay pa rin yon, malaking bagay din sa mga natutulungan. Kaya kung wala yung ganyang programa ni PRRD, actually si PRRD yung nag-propose niya yung Malasakit Center, pero since si Bongo yung kanyang assistante, siya yung naging poster boy ng activity na yon. So lahat ng Malasakit Center is lahat ng humihingi ng tulong direktang nababasa yan ni PRRD, at ayun nga ginawa nila ng aksyon sa pamamagitan ng Malasakit Center. At ngayon, kung sakali man at tuloy-tuloy ni Senator Bongo yung kanyang pagtulong nang walang masyadong drama, makakahatak pa rin siya ng maraming suporta sa susunod na another na 6 years. So pwede pa siyang tumakbo by after 3 years. So kasi kung tatakbo siyang presidente or vice president ni Sara sa susunod na taon, sa susunod na eleksyon, pwede siyang tumakbo as
siguro congressman or magba-mayor siya sa Davao kung papayagan yun ni Digong. Kasi kung tatakbo siyang, bagay, pwede rin siyang tumakbo na senator pala, no? Pagkatakbo niya ng senator, ng, ano to, 2025, yeah, 2025, pag nanalo siya, takbo naman siya ng vice president para kay, sa 2028. So, yun, maganda yung naging development ngayon para sa ating mga kasamahan sa BBM, mga ka-DDS. Huwag na tayo magtirahan. Alam naman natin, sinabi naman natin sa lahat na yung mga style na yun mayroong naka-program na. Mini-make sure lang nila na hindi mapunta sa kabilang parlor yung baton, yung upuan na pinag-aagawan. Di ba? So muli sa mga kasama natin sa BBM Sara Unity Team dito sa Qatar, sa lahat ng mga leaders, mga ex-com, binabati ko po kayo. Sana magkaroon tayo uli ng panibagong pagpupulong upang mapalakas pa natin ang ating suporta sa ating butihing mayor at Mayor Inday Sara at butihing senador na future president, Senator Bongbong Marcos. So yung mga kaibigan naman natin na nasa kabilang parlor, wag nyo naman akong titirahin. Konti pa lang yung aking subscribers. Tulungan nyo na lang akong mapadami yung aking subscribers, di ba? Yung mga kasamahan ko dyan sa Arthur Taib, yung mga lahat ng mga naging kasama ko sa YouTube, yung mga tinuruan ko na makamonetize ng YouTube. Kahit na nasa kabilang parlor kayo, tulungan niyo na lang akong i-share niyo na lang yung aking video, di ba? Nagtutulungan naman tayo. Hindi naman natin kailangang mag-away-away dahil lang sa politika. Yan ay parte ng ating demokrasya. So masaya lang yan. Masaya yan yung nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang opinyon. Pero yung ating pagsasamahan at ating pagtutulungan sa isa't isa hindi masisira ng kanya-kanyang partido. So yun nga, nagtatalo na yung mga iba-ibang senador, kahit yung mga dating dilawan nagtalo na kay BBM. Even si Rapi Tulfo napabalita na nasa kampo na rin ni BBM, nag-apply na. Di ba? Nung una hindi naman niya tinira ng todo at pinagtanggol naman niya, pero masyado siyang, sana nung umpisa pa lang na nag-ano na agad siya. Hindi na siya sumama kay Lacson at kung talagang kay BBM siya, doon na kaagad para at least mas naging panipaniwala yung kanyang may integrity siya. Anyway, dito ko na lang po tatapusin yung aking mixing vlog ngayon, ang ating kwentuhan. Medyo sabi ng aking isang bubit at ating isamahan na pag napapanood daw niya yung aking medyo kulang daw sa push, tawag doon, medyo may pagka mahina yung aking yung vlog, yung aking komentaryo. Hindi naman po tayo yung mga komentarista talaga na pero okay din, maganda po yung kanyang suggestion. Pero tinitingnan ko naman na kwentuhan lang naman tayo, nagkukwento lang naman ako sa inyo. Hindi naman ako nagko-komentaryo as katulad ng iba na binabanatan at tinitira. Sa atin po na lang opinion at parang kwentuhang barbero lang, di ba? Kwentong kutsero lang tayo. Hindi naman tayo hard hitting, mga kaibigan. Oy, sorry, nahulog. Pasensya na, yun, tinapos na, nahulog yung aking cellphone na pang video. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po uli ang inyong kaibigan at kasamahan sa ating pakikipagtunggali sa politika. Yan. Ang inyong lingkod, Paul Politico po. Hanggang sa muli. Bye-bye.